Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Dersky Bayo. Balita ito ng SMNI, pahayag ng ekonomista, dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na may posibilidad itong ASEAN Summit ngayong summer na kung saan ang Pilipinas ang chairman, baka posibleng i-boycott ng mga world leaders. Sample, China, Russia, US. Hindi sila mag-attend dahil sa talamak na korupsyon dito sa Pilipinas. Okay, pakinggan natin ang balita. Ang isang ekonomista sa posibleng i-boycott ng world leaders ang ASEAN Summit and other related meetings na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. Alamin ang dahilan sa report ni MJ Mondihar. Magiging host ang Pilipinas at chairman ng ASEAN Summit and all related summits ngayong taon. Dahil dyan, inaasahan ang pagpunta sa Pilipinas ng heads of state ng 11 ASEAN member countries. Inaasahan din ang pagdalo ng world superpowers sa hindi miyembro ng ASEAN, gaya ng United States, China, Russia at iba pang bansa. Ngunit ayon sa CPA economist na si Cora Guidope, dahil sa kasalukuyang investor climate, ay nanganganib na i-boycott ng world leaders ng summit. Actually, medyo kinakabahan ako dyan sa pag-host natin sa ASEAN kasi usually pag walang tiwala yung mga bansang yan, baka hindi sila magpadala ng heads of state. Baka ang nagpadala nila yung mga lower level officials lang. Diin pa ni Guidope, tiyak na nakikita ng potential investors ang panggigipit sa mga lokal na negosyo na tinuturing na kalaban sa politika ng administrasyon. Tingnan mo yung nangyari ngayon kay Congressman Leandro Leviste. He is a major businessman. No? He has invested in solar power plants. Tapos ngayon tinatanggalan siya ng lisensya. Just because may mga binunyag siya na katotohanan tungkol doon sa APWH. Pinag-umunta ngayon ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, ang renewable energy firm na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa DOE, di umano ang kumpanya na tuparin ang mga ipinangakong produksyon ng kuryente sa ilalim ng iba't ibang service contract. Sa kanyang official Facebook page, iginit naman ni Leviste na panggigipit ang ginagawa sa kanya. Anya, ang nasabing kumpanya ang may pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa at nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Hawak ni Leviste ay tinaguri ang Cabral Files ng yumaong dating Public Works USEC na si Maria Catalina Cabral na naglalaman ng listahan ng mga politiko at opisyal na sangkot sa anomalya sa flood control. So, kung ganun ang gagawin ng gobyerno, imbis na ayusin yung problema dun sa corruption, yung nagbubunyag pa ng katotohanan, yun yung i-oppress nila, di ba? Businessman yun eh. Inaasahang makakalikha ng maraming trabaho ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit, lalo na sa sektor ng turismo, hotel and restaurant at transportasyon. So, isipin ng ibang businessmen, naku, pag kinontra mo pala yung gobyerno, matatanggalan ka ng business. Ganon. So, it's very arbitrary. Kumbaga, parang, pag naisipan namin tanggalin yan, tatanggalin namin, maski walang katuturan. So, yun ang nakaka-apekto ng confidence ng mga investors. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Okay, so salamat dito kay Madam Cora Guidope. Dati siyang opisyal ng Bangko Sentral. Ngayon, isang economist na nagpapaliwanag sa pangyayari sa ating bayan. At okay, personal opinion ko lang ito. Agree ako sa kanyang pananaw, pangamba pa man lang nito na dahil sa talamak na korupsyon sa Pilipinas, lalo na itong nangyayari kay Congressman Leviste na major player yan, naka-attract siya ng maraming investors sa solar power industry. Ginigipit. Ngayon na nga, hirap na ang gobyerno pag attract ng foreign investors.
O ngayon, itong na-attract ni Congressman Libeste nung last year, ano? Nandun pa nga ang Pangulong Marcos, mayabang niya na the largest integrated solar power plant in the world kung matatapos. So maraming foreign investors doon. Ngayon, tinanggalan ng lisensya. Anong rason? Bakit siya tinanggalan ng lisensya? Ang speculation is dahil sa Cabral Files. Siniwalat niya ang korupsyon sa DPWH. Instead na ipurso ang lead doon sa Cabral Files, ay hindi. Ginigipit ngayon itong si Congressman Leandro Libeste. So ito, pangamba lang ng ni Madam Gitote. I don't know what will happen. Basta sa last year, saan ba yun? Kuala Lumpur. Na nandun, nag-attend yung ASEAN Summit last year, ano? Yung instead ng ipakitang mukha si PBBM, si Tatay Digong natin ang ipilinas ng mukha, di ba, nakakaya? O, nandun si President Trump. Nandun si Chinese President Xi. Hindi ko lang maalala kung nandun din si Russian President Putin. So, ngayon, ito, hindi ko alam yung exact schedule, basta summer. April ba o May, nandyan, ASEAN Summit. Mag-attend. Siguro, yung heads of state ng 11 ASEAN countries mag-attend. Ang tanong, ma-attract ba ng Marcos Jr. administration, number 1, China? Sabi ni PBBM, gagawin niyang lahat para mag-attend ang Chinese president. Tingin ko, alanganin. Lalo na ngayon, yung issue ngayon, itong si Commodore Tariela, ginawa niyang katatawanan ang Chinese president. Kaya nagre-reklamo ang Chinese ambassador. Hindi, opinion ko lang ito, wala na. Minus Chinese president na yan. How about Trump? Let's see kung mag-attend si Trump. Putin, tingin ko, hindi rin mag-attend. Kasi, aliado yan. Trump and, Putin and President Xi. So, sana naman, hindi mangyari yung kinakatakutan ni Miss Cora Duterte na i-boycott ang ASEAN Summit this year. Nakakaya. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Mga kaibigan, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si ate ang among katagaan og yero. So muna ang balay ni ate, iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kay ang kahimtang nila ate oh. Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate oh. Sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan man ka gyero, makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa diatag ngayon. Nakaatop na yun. Bawa sa yun na usa. So na kay anak te. Na Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na So pila ka buki mong anak? apa. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero. So luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila. So mo nilang kahimtang So makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga
natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.